Isa pong maganda at mapagpalang hapon sa bawat isa. Ngayon pong hapon, bukas po ang kalangitan sapagkat ito po ay spoken word na nirelease sa atin ni Dr. Jonathan that this is the year of double decade of an open heaven. Year of prevailing and governing na kung saan po ay patuloy na tayo'y namamahala o napapamahalaan natin ang bawat sirkumstansya, kondisyon. Bagamat ito po sa panahon natin ay merong pong tinatawag na uncertainties, may tinatawag po na crisis, pero naniniwala po tayo na meron pong magandang layunin ang Panginoon kung bakit po tayo pinapadaan o dumadaan ang kanyang iglesia, dumadaan ang isang bansa, ang ating bansa at dumadaan ang bawat isa sa atin dito po sa pandemic na ito. Magandang hapon po muli at salamat sa pribileyo na ibinigay sa atin ng ating pastor, mentor, Pastor Wilbert Butchal, para po maging bahagi uli dito po sa SCB Daily Livestream. Nabanggit ko sa inyo kanina yung pong salitang crisis or uncertainty o ito pong battle na kung saan napakarami pong challenges na ating pong kinakaharap. Personally, family man, as a church, and as a nation. At alam natin, pag sinabing challenges, sinasabi pong crisis or sinasabing battle ay ito po ay season. At pag sinabi pong season ay hindi po ito isang buwan, hindi po ito 3 araw, kundi ito po ay time para po ang bawat isa po ay mag-reflect, mag-contemplate ano ba talaga ang purpose kung bakit po ang Panginoon mismo ang nag-aalaw sa atin para ang simbahan niya, ang church ng ating Panginoon ay dumaan po dito sa crisis na ito. At naniniwala po tayo na pag sinabi ho kasing challenges, sinasabi hong battle or crisis, ay dito po natin natutuklasan yung napakagandang kalidad na ibinigay ng Panginoon sa atin. Potential po na nakatago na pwede po nating ma-unleash, pwede po nating madiskubre sa panahon ng crisis. Ano pa? It's a development of our leadership. At lagi po natin tatandaan na pag sinabi pong developing our leadership, hindi po ito nade-develop sa panahon ng maganda po ang nangyayari. Nade-develop po ang ating leadership sa mga panahon na kung saan nakakaranas po tayo ng crisis. And crisis is a time for growth. At paglago po, kaya nga po kinuha po natin yung mga prinsipyo, mga katotohanan doon po sa 1 Samuel chapter 17 na atin pong itutuloy ngayon pong hapon. Na kung saan sa buhay po ni David na pinakita sa atin ng Panginoon na napakarami pong iba't ibang anggulo ng katotohanan dito po sa 1 Samuel chapter 17. At malalaman din po natin sa panahon ng crisis, dito po madedevelop yung ating leadership at marireveal din po yung tamang paniniwala natin through beliefs and values ng bawat isa. Ang title po ng akin pong tinatalakay sa inyo, tinalakay ko po ito nung nakaraang linggo, Breaking the Odds. And pag sinabi pong breaking the odds, breaking means dealing an unpleasant or difficult situation, having or displaying courage, resolution, not cowardly or timid. At odds means probability. Kaya itong dalawang word na ito, pag pinagsama po natin, ito po ang ibig sabihin. Dealing a difficult situation despite what seemed to be very low probability of winning. Katulad po sa 1 Samuel chapter 17, nakita po natin doon, ang bansang Israel ay kumakaharap ng challenges, kumakaharap ng isang crisis, kumakaharap ng isang uncertainty or adversity na kung saan hindi po nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Hindi rin po nila alam kung kailan matatapos. Pero ipinakita po sa atin ng Panginoon sa kanyang mga salita, based of what we have learned noong nakaraang linggo, yung mga prinsipyo kung bakit po ano po ang naging dahilan, ano po ang dapat gawin ng bansang Israel para po sila ay magtagumpay doon sa challenge na inaalok ni Goliath. At alam po natin, ngayon po ay meron pong mga challenges na kinakaharap ang bawat isa sa atin. Hindi ko po alam kung ano po yung area na inyo pong kinakaharap na challenges, but I do believe ito pong Goliath na binabanggit po sa 1 Samuel 17 ay
ito rin po yung kinakaharap po natin ngayon. Challenges, uncertainties, crisis, adversities, na it seems na parang wala na pong katapusan. It seems na parang hindi na ho yata magtatagumpay ang ating bansa o ang bawat isa. Pero naniniwala po ako na hanggat buhay ang ating Panginoon, praise God, meron pong nakalaan na tagumpay ang bawat isa sa atin. And tinalakay ko po sa inyo yung mga truths and principle to ponder, to break every odds in our lives. And based on the story of 1 Samuel chapter 17, nakita po natin doon na ang bansang Israel ay idle. We must learn to overcome idleness. It is a state of what? Inaction, inactivity, spending time doing nothing, doing something without any result. Ganyan po ang nangyari sa bansang Israel. At hindi po maikakaila na may mga mananampalataya din po, may mga anak ng Diyos na naniniwala po sa Diyos, pero hanggang ngayon ay hindi po sila po ay idle. Hindi po nila magawang gawin ang mga ipinapagawa ng Panginoon. At pinakita ko po sa inyo yung mga kadahilanan ng isang tao na idle. Unang-una po ay ignorance of the spoken word. Very crucial at critical po ang spoken word, lalo na sa panahon po natin, sapagkat it is a season. At sa bawat season na itinakda ng Panginoon, bawat time ng pandemic o crisis man, ay meron talagang layunin ang Panginoon. At napakarami pong mga spoken word na ipinakita sa atin ang Biblia patungkol po doon sa 1 Samuel chapter 17. And one of the spoken word na nagiging ignorante ang bansang Israel during that time is their position in God. Meron po silang tipan sa Panginoon. Ito po ang nakita ni David, kaya nga niya natawag na uncircumcised yung Pilisteo na yon, yung Goliath na yon, sapagkat wala siyang ugnayan sa Panginoon. Pangalawa po, yung purpose of existence. Ano ba talagang dahilan kung bakit nandun sila sa battlefield? Is to fight, to face the challenge, and to finish the battle. Pangatlo po na tinalakay ko sa inyo ay yung initiative to volunteer freely in the times of battle. Pang-apat, the testimony na ibinigay ni David para ma-impluensyahan, ma-persuade niya ang haring si Saul and even the nation Israel during that time, and the deliverance that is in the hands of God. Yan po ang tinalakay ko po sa inyo. Pangalawa po, their irresponsibility. Ito rin ay dahilan kung bakit nagiging irresponsable ang bansang Israel and even us. May mga mananampalataya, may mga churches na talaga pong sa panahon ng pandemya, makikitaan po natin ng pagiging irresponsable. Ano ba ang irresponsable? Not answerable to authority. Walang sense of accountability, unable to respond to conscience. Nasabi ko po sa inyo nung nakaraan, a person who is irresponsible has the ability to blame and accuse what you are saying and what you are doing. Yan po ang naranasan ni David. Inakusahan po siya ng kanyang mga kapatid kung bakit siya nandoon, at hindi lang inakusahan kundi very critical yung kanyang kuya na si Eliab, sapagkat sinabihan siyang meron siyang pride, napaka-irresponsable niya raw dahil kanino niya daw iniwan yung mga tupa. So ito po ang nagiging dahilan kung bakit ang tao po ay idle sa panahon na kung saan ay meron pong challenges, meron pong uncertainties, adversity, or crisis. Okay? Hindi lang po yung ignorance of the spoken word, kundi yung irresponsible. Pangatlo po na tatalakayin ko po sa inyo under this number 1, learn to overcome idleness, ay yung pong meaningless conversation. Yung meaningless conversation. Again, puntahan po natin yung 1 Samuel chapter 17, verse 8 to 10. His students shouted to the ranks of Israel and said to them, "Why do you come out to draw up in battle array? Am I not the Philistine and you servants of Saul? Choose a man for yourselves and let him come down to me. If he is able to fight with me and kill me, then we will become your servants.
But if I prevail against him and kill him, then you shall become our servants and serve us. Against the Philistines said, I defy the ranks of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Ito po yung walang kabuluhan na pag-uusap ni Goliath at ang bansang Israel. Supposedly, dapat po ay sila po ang lalaban or they are fighting the Philistine. Pero ang nangyari po, 40 days and 40 nights na, ay nakikipag-usap po sila sa bawat isa. At ang usapin, hindi naman positibo, kundi puro mga negatibo. Walang kabuluhan na pag-uusap. Di ba po, sa panahon ng crisis, sa panahon ng pandemya, imbes na solution ang dapat pinag-uusapan, tamang strategy na ibinibigay ng Panginoon sa atin, how to overcome this crisis, ay may mga hindi natin maiwasan, may mga negatibo na lumalabas. May mga meaningless conversation na natatalakay o napag-uusapan sa mga messenger, sa mga group chat, and even dyan sa wall ng Facebook po natin na ilalagay po yung mga walang kabuluhang pag-uusap. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa careless or meaningless conversation? In Matthew chapter 12 verse 36, sa Amplified Classic Version po, let me read. But I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. Sa panahon po ng challenges, sa panahon ng crisis, sa panahon ng pandemya, adversity at uncertainty, dapat po iwasan daw po natin yung mga careless word. Ano pa? 2 Timothy chapter 2 verse 24 in a New Living Translation. Let me read. A servant of the Lord must not quarrel but must be kind to everyone. Be able to teach and be patient with difficult people. In CEV translation, let me read, and God's servant must not be troublemakers. They must be kind to everyone and they must be good teachers and very patient. In the New King James Version, avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. So dito po, maliwanag na sa panahon ng crisis, panahon ng battle, panahon ng challenges, iwasan po natin yung mga negatibo, iwasan po natin yung mga meaningless na, careless na conversation sa bawat isa, lalo na sa pamilya. Itong pandemyang ito, dapat po ay puro mga good news na nanggagaling sa salita ng Panginoon ang ating naririnig. Yes, kailangan po natin ng facts, pero sa panahon po ng labanan, lalo na nakasalalay po yung buhay natin at pananampalataya, mas nangingibabaw dapat yung pananampalataya. At papaano po nag-i-increase yung ating pananampalataya? Di ba sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing and hearing the word of God. Okay? Ibig sabihin, ilaan ang ating panahon sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And one way to do it is this. Ito pong SCV Daily Livestream po natin. Araw-araw, iba't ibang pastor na connected sa SCV na itinalaga ng ating mentor, Pastor Wilbert Butchal. Kasama po ang ating mentor na nangangaral 4 times a week. Okay, Tuesday, Wednesday, Friday, and Sunday. Ito po ang susi para po ma-overcome natin yung fear, para po we go beyond facts sapagkat naniniwala po ako sa pakikinig po natin ng salita ng Panginoon, nag-i-increase yung ating capacity. At pag nag-i-increase yung ating capacity, okay, ano po mangyayari? Sa labanan, sa challenges, ano mang kinakaharap, we are capable to face and capable to finish these challenges. Avoid foolish, meaningless conversation during the times of battle. Proverbs chapter 16 verse 27 to 29. Let me read. An ungodly man digs up evil, and it is on his lips like a burning fire. A perverse man sows strife, and a whisper separates the best of friends. A violent man entices his neighbor and leads him in a way that is not good. So maliwanag po, ang salita ng Diyos ang tunay at nagpapaliwanag sa atin at nag-encourage. Avoid
foolish, careless, meaningless conversation in the days of battle. Kaya po, kung pwede pong iwasan, ay iwasan pong makinig ng mga bad news sapagkat hindi po nakakapagdagdag ng ating pananampalataya. Uulitin ko po, walang masama to gather the facts, to listen to good news, listen to media. Pero pag tayo po ay nangangamba, natatakot, nababalisa, it's time to rise up. It's time to shift our alignment at isip po natin yung ating connection dito sa salita ng Panginoon. Mas mabisa ang salita ng Diyos sapagkat ito po ang nagbibigay sa atin ng lakas, nagfa-fine-tune ng ating frequency at nagre-renew ng ating mind para yung mga negatibong naririnig natin hindi lang nagiging positive, kundi we are able to have a breakthrough in our thinking at nagkakaroon ng breaking forth ang bawat area ng ating buhay. Yan po yung under ng number 1 principle to overcome idleness. Punta na po tayo sa pangalawa. Breaking the odds means we must learn to overcome fear. Again, balikan po natin yung 1 Samuel chapter 17 verse 11. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Ibaba po natin sa verse 23 and 24 ng 1 Samuel 17. Then as he talked with them, there was the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, coming up from the armies of the Philistines, and he spoke according to the same words. So David heard them, and all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. Yan po ang kasaysayan at nangyari sa bansang Israel. Imbes na labanan ang mga Pilisteo, imbes na labanan ang Goliath, ano po ang nangyari? Habang kinakausap, habang nakikinig sila doon sa paghahamak ni Goliath sa kanila, ang sabi ng Biblia, lahat po ng mga sundalo ng bansang Israel ay natakot, dismayed, frightened, terrified. Yung iba po ay nag-back out na. And even Saul na kanilang leader na pinili para magtanggol sa kanila, ay wala nang nagawa. Ang sabi ko, wala nang nagawa. Bakit? Dahil sa takot. Takot ba kamo? Yes, natakot po sila. Hindi lang doon sa itsura ni Goliath, kundi yung pakikinig nila doon sa negatibo at foolish conversation na kanilang ginagawa sa bansang Pilisteo, nakadagdag din ng takot sa kanila. Now, pag sinabing takot po ay napakarami pong definition ng fear. Pero tingnan po natin yung iba't ibang definition ng fear na pwede pong maidagdag doon sa kaalaman po natin. Unang-una po, pag sinabing fear, ito yung unpleasant na emotions. Okay? Pag sinabing fear, distress emotions. Pag sinabing fear, uneasy feelings. Hindi maganda yung pakiramdam. Ano pa? Dreadful feelings. Hindi lang yan. Threatened na feelings at helpless na feelings. Marami pang iba, pero ito yung mga naranasan ng bansang Israel. Dahil sa takot, paralisado. Dahil sa takot, sabi ng Biblia, ay dismayado, dismayed, frightened, okay, dreadful. Hindi maganda yung pakiramdam. Di ba itong pandemyang ito, pag tinamaan tayo ng takot, ano po ang nangyayari sa atin? Uneasy yung ating feel, hindi tayo makapakali. Okay, ay kumbaga ay sobrang kung ano-ano na lang ang iniisip natin. Imbes na tayo ay mag-focus sa Panginoon, ay nagpo-focus tayo sa iba. Imbes na tayo ay lumapit at mag-settle, mag-dwell sa presensya ng Panginoon, ay kung ano-ano na lang ang hinahanap natin para maibsan yung ating pangamba at takot. Instead na makinig sa Panginoon, instead na makinig sa daily live stream, instead na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon, makinig at mag-connect sa ating pastor, ay iba yung ating ginagawa. Instead na tayo po ay gumawa ng ipinapagawa ng Panginoon,
ang tendency ay iba yung ating ginagawa. Why? Kasi umatake po yung spirit of fear. Pero po, merong good news. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 1, verse 7, let me read, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Sa panahon ng crisis, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng uncertainty, adversity, pandemic, huwag po tayo matakot. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Okay? Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng spirit of fear, kundi power, love, and a sound mind. Yan po ang ipinamalas, in-express ni David sa 1 Samuel chapter 17. Imbes na siya'y matakot, hindi niya tiningnan yung laki, hindi niya tiningnan kung ano yung size ni Goliath, hindi niya rin tiningnan kung ano ang itsura ni David. Bakit po? Kasi meron siyang power. Meron siyang pagmamahal sa kanyang bayan, pagmamahal sa kanyang kapatid at sa bansang Israel. Hindi lang yan. Ang sabi ng Biblia, possess a sound mind. Imbes na mataranta, imbes na magpanik, alam niya kung ano ang kanyang iisipin, alam niya kung ano ang kanyang gagawin sa panahon ng labanan. Kapatid, yan po ang encouragement ng Panginoon sa atin sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. If we possess this power, love, and sound mind, alam po natin kung anong dapat natin gawin. Alam po natin kung anong dapat itugon sa pandemic na ito. Hindi lang po tayo dapat nakikinig, kundi meron pong ipinapagawa ang Panginoon. Meron pong salita, the now word, the spoken word. At ano pong gagawin natin? Sundin lang po natin, paniwalaan po natin. At itong fear na nararamdaman po natin sa panahon ng pandemic, ito po ay mawawala. Tingnan po natin yung fear ng bansang Israel na pwede nating mai-relate. Unang-una, unexpected kasi yung kaaway. Hindi nila alam na meron palang ganong kalaking representative ang mga Pilisteo. Unexpected din ito. Kala po natin magtatagal lang ng 3, 5, 6 na buwan o 1 taon. Pero 1 year and going 5 months na po tayo. Unexpected. Pangalawa, yung realidad ng situation po natin. Kung tayo po ay makikinig at magbabasa lang po ng balita, ano po yung reality? Palala ng palala. Yan po yung realidad. Hindi po nababawasan. Kung nababawasan man, nadadagdagan din. So kung magbe-base tayo dito sa realidad na ito, ay mapupuno talaga ng takot, pangamba ang ating pong puso. Ano pa? Napakalaking challenge po ito sa ating bansa. Economically, hindi lang yan, pati yung provision. Problema na nga sa pandemic, may problema po tayo doon sa mga isla natin. Okay? Ano pa? Hindi lang yan. May problema po tayo sa krimen. Lagan na po ang krimen. Bawat domain ng ating bansa ay talagang napakalaking challenges. At ang ating Pangulo ay patuloy na nagsisik, naghahanap kung ano po yung dapat na gawin para minimal lang po yung epekto, okay, sa bawat domain na under ng kanyang leadership. Ang iglesia po ay hindi lang nagpe-pray, nag-i-stand on the gap on behalf of this nation, kundi ano ba ang dapat gawin ng iglesia, dapat nagiging relevant para matulungan po ang ating gobyerno dito sa mga kinakaharap na challenges. Ano pa yung mga nagbibigay ng fear? Ito, yung mga salita. Negatibo, bad news. Okay? Mas maraming bad news kaysa sa good news pagdating sa balita. Pero pag galing ito sa Panginoon, walang bad news. Di lang good news, kundi may pangako pa. Ano pa? Nagsisimulang magkaroon ng abandonment yung mga leaders, yung mga posisyon. Ito yung mga nagbibigay ng pangamba at takot, lalo na sa bawat churches. At napakarami na po, paulit-ulit na pong mga balita,
paulit-ulit na testimony at pangangaral ng ating pastor, Pastor Wilbert, and even sa bawat pastor na nakadesignate para mangaral dito sa SCB Daily Livestream po natin, na hindi maikaila na meron na mga umabando na sa mga churches. Nang-iwan na ng pwesto o nandun pero hindi po nagpaparamdam. Ano pa? Bakit pangamba, takot na takot? Di natin alam kung kailan po matatapos itong pandemyang ito. Ang bansang Israel, hindi rin nila alam. Siguro kung hindi pumunta si David doon, baka hanggang ngayon ay hindi pa tapos ang conversation na yon. Hindi pa tapos yung paghahamon ng bansang Pilisteo sa bansang Israel. Takot baka mo? Ano ba talaga ang remedyo? Well, ang initial talaga na remedyo itong vaccine na ito. Pero again, no, hindi pa lahat nababakunahan. May shortage pa sa vaccine. Yung iba ay parating pa lang. So, dito makita po natin na pag nakatuon ang ating isipan, ang ating mga mata, sa mga binanggit po nating ito, ay tiyak na magkakaroon po tayo ng pangamba. Ang tanging sandata na lang natin, tanging paraan ng Diyos para hindi makapasok ang fear, yung salita ng Diyos, yung written word, yung mga salitang na i-release, na i-declare dito sa SCB Daily Livestream at patuloy na dinideclare ng ating mentor na si Pastor Wilbert Butchal. Isaiah 41 verse 10, ito isa sa mga spoken word, written word na i-release bago pa sa kalagitnaan ng pandemic, last year pa, hanggang sa mga sandaling ito. Ito yung mga madalas po nating naririnig po. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Another scripture, verse 13 ng Isaiah 41. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. In Romans chapter 8, verse 31, what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Sa ibang translation po, sa Amplified, if God is for us, who can be against us? Who can be our foe? If God is on our side. Another translation, what can we say about all this? If God is on our side, can anyone be against us? Bagamat sa sitwasyon po natin ay pakaliit pa lang yung porsyento na tayo po ay makakalagpas, ma-overcome itong crisis na ito. Despite of majority ay puro mga negatibo ang nakikita. Pero ang sabi ng Biblia, if God is on our side, who can be against us? Kapatid, let us overcome fear in the midst of uncertainty. At papaano po? Bibigyan ko po kayo ng 5. 5 lang po ang nakita ko sa part ko na nireveal ng Panginoon. At alam ko napakarami pang truths to ponder, prinsipyo na dapat i-observe to overcome fear. But let me give you 5 important things to overcome fear. Number 1, ito po yung nakita ko at naranasan po ng inyo pong lingkod. We must not despise small beginnings. To overcome fear, do not despise small beginnings. Zechariah chapter 4, verse 10. Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin, to see the plumb in the line in Zerubbabel's hand. The 7 lamps represent the eyes of the Lord that search all around the world. Ang sabi ng Biblia, despise these small beginnings. Yung mga maliliit na bagay na ginawa ng Panginoon, nagpasimula ang Diyos sa buhay po natin. Huwag po nating kakalimutan, huwag po nating mamaliitin. Di ba po last year,
Last year po nagsimula ang pandemyang ito. May mga malalaking bagay, maliliit na bagay na ginawa ang Panginoon sa atin. So, huwag po nating kakalimutan. Huwag po nating babaliwalain. Kasi yung mga testimony natin in the past will help us to what? To face the present and the future challenges. Tingnan niyo po si David. Saan ba siya nagsimula? Nagsimula lang siya sa tribo ng Judah, tribe of Judah. Ang kanyang tatay ay isang shepherd. Siya rin ay isang shepherd. The youngest among his 7 brothers. Ano pa? Hindi nga siya kilala. Despise nga ang shepherd na trabaho during their time. Kaya lang dahil bagamat nakakaranas ng injustice pagdating sa social life, social community, hindi niya na tiningnan yun eh. Bagamat siya pinakabunso, hindi niya nakita yun. Ang mahalaga sa kanya, naging tapat siya sa kanyang trabaho, faithful, responsable, at higit sa lahat sa panahong nilalabanan niya, pinagtatanggol niya yung tupa ng kanyang tatay sa mga oso, mga leon at bear, ay kasama niya ang Panginoon. Doon po siya nagsimula eh. Doon po siya nagsimula. Kapatid, huwag po nating babaliwalain yung mga previous, mga past, maliliit man yan, na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Last year, na tayo po'y kumaharap ng pandemic na ito, napakarami pong ginawa ang Panginoon sa atin. Tayo po'y nanagana. Alam nyo, kahit na po last year ay puro delata ang ating kinakain. And yet, this is one way, God, na talagang tinulungan tayong disiplinahin ang ating sarili. Pahalagahan yung mga created things. Natuto tayong mag-alaga, magbalik uli. Balikan natin uli yung panimula. Nalagaan natin. Hindi dahil wala tayong magawa. Hindi dahil nadidepress tayo, kundi natuto tayong pangalagaan, pangasiwaan uli. Okay? Kung meron nga lang mga punong kahoy na pwedeng pagtamnan dito sa Manila, magtatanim pa tayo. Pero nakita ninyo, it's a blessing na natuto po ang bawat isa sa atin na pangalagaan, pangasiwaan, yung mga halaman. Hindi lang yan, no? Kumain tayo ng mga masusustansya. Okay? At itong katawan na ito ay sinimulan po nating alagaan. And those things, marami pang iba, ay dalhin natin. Okay? Huwag nating i-despise kasi nga po, this is one way to overcome fear. The goodness of God sa mga nakalipas na panahon, last year, huwag po nating kakalimutan yung mga maliliit na bagay na ginawa ng Panginoon. Magsimula po tayo kung saan po gumawa ang Panginoon sa ating buhay. Ang sabi po ng Acts 17 verse 28, in Him we live and move and have our being. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Sa panahon ng labanan, start with the Lord Jesus Christ. He is the Alpha and the Omega. Sabi ng Revelations 21 verse 6, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To overcome fear, do not despise small beginning. Start with the Lord Jesus Christ. He is the beginning and He is the end. Sa labanan, lumaban tayo. Magsimula tayong lumaban kasama ang Panginoon. At hayaan yung isama tayo ng Panginoon sa labanan. Second, to overcome fear, we must possess extraordinary faith. Extraordinary faith. For Samuel chapter 17 verse 26. Then David spoke to the men who stood by him, saying, what shall be done for the man who killed this Philistine and take away the reproach from Israel? Who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Verse 32,
Then David said to Saul, "Let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine." Verse 45 to 47, same chapter. Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air, the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands." Well, that is an extraordinary faith. Sa kalagitnaan ng bansang Israel ay takot na takot, kasama ang kanilang hari na si Saul, bigla na lang lumabas among the crowd in the battlefield si David. At dinemonstrate niya yung kakaibang faith. And what kind of faith? Extraordinary faith. Sabihin nyo nga, extraordinary faith. Ano ba ang ibig sabihin ng extraordinary faith? Pag sinabing extraordinary faith, ito yung klase ng pananampalatayang merong higher level of faith. Ano pa? This kind of faith moves the hearts of men. Pleases God. Power to convince, persuade, and influence men. Pag sinabing extraordinary faith, obvious at saka visible, aggressive. Ine-express in the midst of uncertainties, proven by right response, right reaction, and right action. This extraordinary faith that demonstrated by David in 1 Samuel 17, faith that make things happen. It is a kind of faith na kung saan ay tinatawag nating step-up faith. Uulitin ko po, step of faith. The journey of 1,000 miles begin with one step. Hindi magawang humakbang ang bansang Israel, imbes na going forward, they go backward because of fear. But David, among the crowd, rise up, nag-step up, okay, lumabas among his brothers, among the armies of the living God, nag-step up forward. Ang tawag dyan ay extraordinary faith. Deuteronomy 31 verse 6. Let me read. "So be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you." And this is the promises of God in the midst of uncertainties, crises, and challenges. That God will never leave us nor forsake us. Ang sabi ng Biblia, God will personally go ahead of you. Yan ang nakita ni David sa labanan. Kasi ang sabi niya, for the battle is the Lord. Ang sabi ko, for the battle is the Lord. Now, let's go to the scripture. May mga tao sa Biblia na kung saan ay in-express, dinemonstrate sa atin, hindi lang po si David, kundi klase ng extraordinary faith na talagang aggressive, tamang response, okay, visible, nakikita, okay, ginagawa yung kanilang pananampalataya. Kaya nga siya tinawag na extraordinary faith. Let's go. In Luke chapter 5, ang konteksto po na ito, ang kwentong ito ay habang nangangaral ang ating Panginoon, si Peter kasama yung ibang alagad ay nagme-mend ng nets, naglilinis ng nets sapagkat magdamag silang na walang huli. And after Jesus finished preaching and teaching the Word of God, ay siya po ay sumakay sa bangka ni Pedro. At ang sabi ng Lord sa kanya ay ganito in verse 4 to 5. Luke chapter 5. When he had finished speaking, he said to Simon,
Now go out where it is deeper, and let down your nets to catch some fish. And Simon replied, Master, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I let down the nets down again. Pananampalataya na tama ang response. Ano yung crisis na kinaharap ni Peter? They work hard all night, but they caught nothing. Sa Tagalog, ginawa na nila ang lahat ng paraan, magdamag. Nilibot na nila kung saan pwedeng makahuli ng isda. Magdamag. Inubos nila yung panahon para manghuli ng isda. Lahat ng karanasan ay ginamit nila para makahuli ng isda. But ang sabi ng Biblia, we work hard all night, but we caught nothing. But when Jesus told him to let down the nets for a catch, ang sabi ni Peter, but because you say so, I will let down the nets again. Pananampalataya na tama ang tugon sapagkat tama yung kanyang narinig. Sila'y nanghuli ng isda sapagkat that is the voice of their profession. That is the voice of their needs. That is the voice of their business. Pero yung voice na galing sa Panginoon, hindi nila narinig. Sa panahon na dapat sila ay makinig ng salita ng Diyos, ang kanilang napakinggan ay yung tinig ng kanilang profession, tinig ng pangangailangan, at tinig ng negosyo. Di ba sa pandemyang ito, ang unang-unang tugon at response ng ibang mga tao ay papaano makapagtrabaho, papaano kumita, papaano magnegosyo. Pero nung dumating yung spoken word, now word na tinanggap ng ating mentor, last year pa hanggang sa mga sandaling ito, natutunan po nating unahin yung direction, yung instruction, yung words of the season na binibigay ng Panginoon sa atin. That will help us to survive, to thrive, to overcome, to have a victory in this pandemic. Mahalaga po ang salita ng Diyos sa panahon ng crisis. These are the basis na kung saan ang bawat isa sa atin ay may strengthen para magkaroon po ng capability at ability na magawa kung ano yung dapat gawin sa panahon ng pandemya. Anong klaseng faith? Extraordinary faith. And this extraordinary faith causes us to respond right, to respond right. Ano pa? Yung tama yung reaction at tama yung action. Nung una, react tayo ng react. But now, tama na po yung reaction po natin because we are now guided by the now word of the Lord. Ibaba pa natin ng konti. In verse 17 to 26, yan po ang kwento ng paralitiko. Habang nangangaral ang Panginoon sa isang bahay, puno na po yung bahay, puno na rin po sa labas, at mayroon pong magkakaibigan, 4 po sila at dala-dala nila yung paralitiko. Ang ginawa nila ay dinaan nila doon sa bubong, tinanggal nila yung ibang bahagi ng roof, at unti-unting ibinababa yung paralitiko hanggang makarating doon sa harapan ng Panginoon. At nung dumating sa harapan ng Panginoon, ang sabi ng Biblia,
Seeing their faith, Jesus said to the man, "Young man, your sins are forgiven." At doon po sa bandang dulo, ang sabi doon, "And immediately as everyone watched, the man jumped up, picked up his mat, and went home praising God." Everyone was gripped with great wonder and awe, and they praised God, exclaiming, "We have seen amazing things today." Ang sabi ni Jesus Christ, seeing their faith. Kaya ang pananampalataya sa panahon ng pandemya ay hindi silent, aggressive, nakikita. Dahil nakikita, dahil merong ginagawa. Hindi lang dapat tayo nakikinig, hindi lang dapat tayo nananampalataya at naniniwala sa ating naririnig. Kundi ito'y naisasagawa po natin. We have to apply what we heard. Di ba? Uulitin ko po, ang extraordinary faith ay klase ng pananampalatayang agresibo, visible, nakukonvince, na pe-persuade, na i-impluensyahan ang tao. Ha? Nakakapag-create ng mga bagay na pag nakita ng tao, na-amaze sila katulad nito. The people were amazed. What a remarkable day. Ang sabi nila, immediately, everyone exclaiming, "We have seen amazing things today." Yun po ang nakita ng bansang Israel. Sa sobrang agresibo ni David, walang nakapigil sa kanya. That is extraordinary faith. To overcome fear, we need this extraordinary faith. Faith in action. Sa panahon ng crisis, hindi lang faith to believe, but faith in action. James 2 verse 17. So you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Look at Bartimaeus. Napaka-agresibo. Nung narinig niya na paraan ng Panginoon doon sa lugar na kung saan he was on the roadside, sabi ng Biblia, he cried out. Eh di ba pag ikaw ay, pag sinabing he cried out, naririnig. Kung dati ay pag ikaw ay nanalangin ay very silent ka, silent type person kang manalangin. But now you possess this extraordinary faith. You are now vocal. You are now beginning to express what you believe. You are now beginning to put it into action. Yung mga pinaniniwalaan, yung mga pinanampalatayaan. Kaya nga, extraordinary faith. Nai-impluensyahan natin ngayon yung iba na dating hindi nila nagagawa. And that is extraordinary faith. Ano po ang sakakasigaw ni Bartimaeus sa Panginoon? Ano po, sabi ng Bible, Jesus, stop. Yung klase ng extraordinary faith. Talaga mapapatigil mo ang Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanya, "What do you want me to do for you?" Ano ba ang nais mo? Nais mong gawin ko ngayon sa iyo? Ibig ko pong makakita. Kung tatanungin ko po kayo, if you possess this extraordinary faith, ano ba ang unang-unang nais mong gawin ng Panginoon dito sa pandemic na ito? What is your intention and motivation? Kung bakit gusto mo nang tumigil, mawala ang COVID nito sa ating bansa. Hindi ba kayang gawin ng Panginoon yan? Kaya. Di ba? Sabi nga ni Pastor Wilbert, isang pitik lang ng Panginoon, mawawala na itong COVID na ito. Pero bakit nade-delayed yung deliverance ng Panginoon sa ating bansa pagdating sa COVID? Kasi po, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang iglesia. Hindi pa tapos ang Diyos sa bawat tao at sa isang bansa katulad ng bansang Pilipinas. May purpose po. At naniniwala ako, pag na-discover natin yung purpose, nalaman natin yung purpose, ano yung mga requirements sa purpose na ito para ma-accomplish po natin, maging part tayo nito, I do believe. Glorious po ang naghihintay
sa bawat isa sa atin, sa iglesia, at maging sa bansa. Oh, what a glorious day. Ang deliverance, ang makikita nating deliverance ng Panginoon. Magiging COVID-free po ang bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas ay isa sa magpalalayain ng Panginoon sa pandemyang ito. Amen po ba? The bleeding woman for 12 years. Napaka-agresibo. That is extraordinary faith. Nagsimula lang sa isip, mahawakan ko lang ay laylayan ng damit ng aking Panginoon. Tiyak ako'y gagaling. Nagsimula sa isip at nung naisip niya yon at nagkaroon ng pagkakataon, grinab niya yung pagkakataon. That is extraordinary. Hindi mo pinapakawalan yung mga opportunity na dumarating sa iyo. Alam niyo ba itong pandemic na ito? It is our opportunity to rediscover the potential that God deposited in us. May mga talent, abilidad na pwede mong madiskubre. Itong pandemic na ito, it is a season for us to grow. Potential para lumago. Potential para ma-develop yung ating leadership. Mga hidden things na ibinigay ng Panginoon sa atin, pwedeng i-reveal ng Diyos at i-unveil ng Diyos sa bawat isa sa atin. Possess this extraordinary faith. This is the key to overcome fear. The Bible says in Psalm 37 verse 23, "The steps of a good man are directed and established by the Lord when he delights in his way and he busies himself with his every step." Another translation, "If you do what the Lord wants, He will make certain each steps you take is sure." Kapatid, you want to overcome your fear? Just one step. It is a step up faith. Faith that is in action. Aggressive. Nade-demonstrate katulad ni David. Fear ba ka mo? May remedy po ang Panginoon. The steps of a good man is directed by God. May awit po niyan eh. Magandang umawit niyan si Pastor Louie. Amen? So, breaking the odds. Maliit na porsyento. Hopeless na sitwasyon. Difficulties. And yet, if God is on our side, we can win the battle because every battle is winnable. May challenges, may giants. Learn to walk in the pathway of victory. Kasi ang tagumpay po natin ay nakay Kristo. Uncertainties for tomorrow, Jesus is the beginning and the end. I know the plans I have for you, says the Lord. Plans not to give you, not to harm us, but to give us a hope and a future. Salamat sa Panginoon sapagat ang Diyos na ating pinaglilingkuran is not only a God of yesterday. It's not only a God of our past. This same God, yesterday, today, and forever. And if God is our future, there is what we call the future of the church. And we are the future of the church and in this nation. Amen. Let us pray. Panginoon, ngayong pong hapon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa kabutihan, kahabagan mo, and even, Lord, ang awa mo, ang mercy mo sa bawat isa sa amin. Hindi po maikaila na hindi po namin maiwasang mangamba, magtaka, sapagkat kung naibabaling po namin ang aming focus,
ang aming pagtingin sa mga challenges, sa crisis, sa difficulties na naranasan namin, lalo na sa mga sandaling ito. Ang fear po ay patuloy na mangingibabaw. At salamat po sapagkat meron kang mga salita na in-unveil at ipinahayag ngayong pong hapon na patuloy po namin naririnig sa mga sandaling ito, na ito po ang paraan mo para ang pangamba, ang pagkatakot sa panahon na kami po ay dumaraan sa crisis, sa pandemic na ito, ay patuloy na nawawala sapagkat sa mga salita mo ang nagbibigay ng enlightenment at encouragement sa amin. Alam mo po, Panginoon, ang bawat nilalakaran ng iyong mga anak sa mga sandaling ito. Tulungan mo pong bawat isa na panghawakan ang iyong mga salita. Sa mga sandali, Lord, na kami po ay bumibitaw sa mga pangako mo. Lord, alam po namin, if we cry for help just like Peter, kung hindi na namin kayang stretch ang aming mga kamay, hindi maiksi ang iyong kamay para hindi marinig ang aming mga panalangin. Ngayon pong gabi, hapon, Panginoon, habang ang bawat isa ay nakayuko, nakapikit, I declare, O God, fear will be eliminated in the midst of your people. And the spirit of fear, power, love, and sound mind will be our portion. Hindi kami matatakot sapagkat ikaw na ang nagsabi sa amin. Mauuna ka sa labanan, katulad ni David, ito ang kanyang declaration, Panginoon, sa bansang Israel. I come against you in the name of my Lord. The battle is the Lord. Wala pong mahirap sa inyo, lalo na sa panahon na nahihirapan ang iyong mga anak. Kaya ngayon pong hapon, pinupuri ka namin sapagkat ang tagumpay namin ay nasa inyo. Ang kinabukasan po namin ay nasa inyo. We will depend on your word. We will rely on the strength that you release in our midst, in our time, and in this season. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your power. Thank you, Holy Spirit, for reminding us that we will not despise small beginnings sapagkat alam namin ang testimony namin in the past will help us to face the challenge today and the challenges that will come tomorrow. This is my prayer and declaration in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Again, magandang hapon po sa bawat isa at maraming salamat po. Stay blessed, stay safe everyone. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.